And let's declare our calling verse, Luke 4:18 up to 19. Let's declare 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because to preach deliverance to the captives, recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare our 10 culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Umupo po tayo ngayong oras na ito. At napakaganda po ng ginagawa ng Lord sa buhay ng bawat isa. Amen. Do you believe that? You know po, for the past weeks, sabi ko nga po, sa series natin na araw-araw na binabago, dito po ako nagfa-fasting. Kasi I want to know the heart of God. Bakit niya? The heart of Jesus. Bakit niya sinasabi ito sa mga simbahan noon? At bakit niya ito sinasabi sa atin? Sabihin ko, napakahirap pala. Napakahirap na maintindihan. Kasi yung burden ni Jesus, yung burden ng Diyos para sa atin, ay hindi naintindihan ng lahat ng tao. If you would see, maraming taon focus sa work, sa trabaho, focus sa sarili-sariling buhay. At maraming times, dahil sobrang focus sa kung saan-saan, nakakalimutan na may Diyos pala na may pinagagawa sa bawat isa sa atin. And so I believe as we study this, nakapang-4 na linggo na tayo. Biruin nyo, 4 weeks. May binabago ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Sinong excited may patuloy baguhin ang Diyos sa buhay niya? Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Yan. So it's a very rainy. Naulan pa ba? Yan. Kasi kaninang umaga, I was praying na, Lord, ingatan niyo po kami sa aming pagpunta, kahit malakas ang ulan, kahit nabagyo, ingatan niyo po kami. And then God told me, anak, ipag-pray mo na lumabas ang araw. So, hindi ko na-expect na lalabas ang araw kasi kita ko yung habagat nasa Batangas pa eh. So, sige Lord, I prayed, Lord, magalabas ang araw, tapos maya-maya after kong mag-pray, maligo, lumabas si araw. Biruin nyo yon. Maganda ang ginagawa ng Lord, amen. Kaso, umulan uli. At nung ating linya kanina ng yung maging panahon, kakatuwa, may mga taga-Malvar pa dito. Ang layo. Amen, di ba? Mga taga-Malvar pa dito, kahit anumang panahon, anumang sitwasyon, ikay pupurihin, amen, di ba? Umulan, umaraw, may bagyo o wala, may pera o wala, ikaw ay magpupuri sa Panginoon. Sino po yung ganun dito? Amen. Palakpakan po natin si Lord. Come on. Sabihin mo sa katabi mo, hoy, buhay ka pa ba? Buhay ka pa ba? Ang theme po natin na araw-araw binabago, ito yung pag-aaral ng 7 churches. We are in our week 4. Ika-4 na week, ika-4 na church. I encourage you nga, basahin niyo po yun sa Revelations, sa Book of Revelations, yung pong pinakahuling Bible, pinakahuling book sa Bible. Ibig sabihin, pag sinabing Revelation, pinapakita doon yung mga mangyayari sa mga huling araw, sa mga huling araw, yun, mga last days. At dun sa chapter 2, chapter 3, nandun yung 7 churches noon, mga first century na nagbigay ng letter, si Jesus. So, week 1, pinag-usapan natin ng church sa Ephesus. Ano nga po meron sa Ephesus? Sisipag ng mga churches sa Ephesus, pero hindi si Jesus ang first love. Kaya ibalik natin na si Jesus ang first love. Amen. Sino po na ibalik na si Jesus ang kanyang first love? Then second week, Church of Smyrna, idineklara na hindi ka kawawa, hindi ka pulubi, na kahit may pinagdadaanan ka, may sitwasyon ka, you are rich. Can you declare to 5 persons, you are rich? You are rich. You are rich. I am rich. Sabihin mo, mayaman ako. Magramen tayo. Amen. And last week,
It is the third week. Yung simula third week, 3, 4, 5, parang series ito eh. 3, 4, 5. Yung last week, Pergamum, pinag-usapan ng kasalanan ng ating mga dila. The sins of our tongue. Mga marites, chismosa, mga backstabber dyan. Sabihin mo na lang sa katabi mo, buti na lang. Hindi tayo ganun. Pero may chika ako mamaya. Yan. Sabi ko nga, 3 series ito. At pasensya na, ha? Alam niyo kung bakit? Kasi kung babasahin natin, sino binabasa Revelations 2 and 3? Wala. Binabasa. Pang ilang linggo na po tayo? Pang-4. Kung binabasa niyo Revelations 2, ay matindi itong araw na ito. Pasensyahan na po. Ang title ay Thyatira, Sins of Purity. Basahin ko po ang Revelations 2, verse 18. Mabuti ang Diyos. God is good. Amen? God loves us. Mahal na mahal tayo ng Diyos. And He is always reminding us na dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, He wants us to live a life to the fullest. Verse 18. Write this letter to the angel of the church in Thyatira. This is the message from the Son of God, whose eyes are like flames of fire, whose feet are like polished bronze. Mapapansin nyo, si Jesus, iba't iba yung pinapakita sa bawat churches. Dito, pinakita na siya ay may mata na nag-aapoy. Ano ibig sabihin nun? Kita lahat ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, huli ka. Verse 19. Again, Jesus is appreciating us. I know all the things you do. I've seen your love, your faith, your service, and your patient endurance. And I can see your constant improvement in all these things. Wow, ina-appreciate ng Diyos na mananampalataya ka, kahit na ulan, pumunta ka sa church, ikaw ay may pinagdadaanan, you're constantly praying. God appreciates you, RJ, doon sa unahan ka. God appreciates you. Verse 20. Pero may isa uling reklamo. May isa lang. May isang complaint si Jesus. You are permitting that woman, that Jezebel, who calls herself a prophet, to lead my servants astray. Ano pong ginagawa ni Jezebel sa church ng Thyatira? She teaches them to commit sexual sin and to eat food offered to the idols. Jezebel's spirit is an evil spirit na kinokontrol ang puso't isipan ng mga tao. Verse 21, I gave her time to repent, but she does not want to turn away from her immorality. Verse 22, therefore, I will throw her on a bed of suffering. Yung espiritu na yun sisirain ng Diyos, and those who commit adultery with her will suffer greatly unless they repent and turn away from their evil deeds. Verse 23, I will strike her children dead, then all the churches will know that I am the one who searches out the thoughts and intentions of every person, and I will give each of you whatever you deserve. Tandaan natin, ang Diyos ay pag-ibig, at dahil siya'y tapat, dahil siya'y just, ang kabayaran pa rin ng kasalanan ay meron. Amen po ba? Verse 26, ulitin ko, ang Diyos ay pag-ibig and our God is a rewarder God. Kapag napapagtagumpayan natin siya, hindi niya tayo iniiwan sa ere, may binibigay siya sa ating reward. Sabi sa verse 26, to all who are victorious, who obey to me till the very end, to them I will give authority all over the nations. They will rule the nations with an iron rod and smash them like clay pots. And they have the same authority I've received from my Father, and I will give them the morning star. Biblically, ibig sabihin po nito, you will conquer the land, makakarating ka sa marami lugar, marami ka marireach out, and then pag sinabing morning star, ito po yung tuwing umaga, yung nag-guide, ibig sabihin, may panibago, laging aayusin ang Diyos sa buhay natin. Verse 29, anyone who with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. Tayo muna po yumukot mag-pray.
We need you, God. We need you. We need you. I need you through this word. Kung ako lang, hindi ko kaya to. I ask God, ask that your word penetrates our hearts. And then, sa mga last days, sa mga huling dagos na Panginoon, bago mo kami gamitin, bago kami pagpalain, bago mo ibuhos, matinding pagpapala mo, ayusin mo po, Panginoon. Buksan mo aming puso. Ikaw ang mangusap. Kailangan ka namin, God. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin si Lord. Si Jezebel, backstory lang, 450 years ago, bago nabuhay si Jesus, so around 500 years, bago nasulat yan, mahilig po ako sa history, si Jezebel ay isang reyna. Ang pinakahari nun ay si King Ahab. Pero kahit ang hari si Ahab nun, parang si Jezebel ang naghahari-harian. Kinokontrol niya si Ahab. At hinahayaan niya ang mga tao nun na magkasala. Magkaroon ng kasalanan, sexual sins. Hinayaan niya sumamba sa mga Diyos-Diyosan. May pinatay pa dati si Jezebel, makuha lamang yung lupang yon. Para yung mga nawawala sa bungero, may pinatay lamang. At si Jezebel din, minamanipula niya ang kanyang asawa, kinokontrol niya ang kanyang asawa. So, next po, Jezebel is a spirit of manipulation, seduction, pride. Kumbaga, Jezebel spirit, she is like, sa ngayon, dahil may mga evil spirits, siya yung pinaka-reyna, siyang reyna ni Satanas, siyang the queen of all evil queens, siya yung pinaka-evil, at siya yung pinakamatagal matalot mawala sa buhay ng isang tao. She is the most prideful. Ang ginagawa niya sa atin, binataasan nating pride. Ibig sabihin, yung pride na ayaw kong mag-repent, ayaw kong magsisi, ayaw kong tumalikod sa kasalanan at lumapit sa Diyos. O yung simpleng ayaw kong lumapit sa Panginoon. That is the Jezebel spirit. Ngayon, sabi dun sa ating binasa, ang Church of Thyatira ay dinadala ni Jezebel sa dalawang masamang bagay. Letter A po, ang una ay food offered to the idols. Sabihin po natin, food offered to the idols. History po uli, nung panahon niyan, mga 60 AD sa Thyatira, ang lugar ng Thyatira, siya po ay nasa may Turkey, sa bansang Turkey. Marami doon mga malalaking mga rebulto, mga malalaking templo ng mga para sa mga Diyos-Diyosan, mga Greek goddess, mga Greek gods, kina Jupiter, kina Zeus, kina Hercules, mga malalaking rebulto. At ang ginagawa, mga pagan practices nun, ng mga tao nun, ay pumapatay sila ng mga bata, naghahayin sila ng pagkain, nasayaw sila doon, sila'y nagkakaroon ng intercourse sa harap ng templo at doon sa mga rebultong yon. At ang ginagawa daw doon sa mga Kristiyano sa Thyatira ay sinasabi, sige, okay lang nasa church ka, pero tara, sama ka, tayo din sumamba doon sa Diyos-Diyosan. O sige, ikaw ay nasa church, pero pag nasa labas ka ng church, sumamba ka din dito, sumama ka sa amin, mag-party tayo, mag-inom tayo, mag-bisyo tayo. Yun ang ginagawa ng mga ni Jezebel, yung spirit sa mga Kristiyano noon sa church. So basically, food offered to the idols ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. It is said, isa sa mga sinabi ni Jesus sa 10 utos niya, sa Exodus 20 verse 4 to 5, pabukas nga po, sabi ng Diyos, ito'y pangalawang utos, huwag kayong gagawa, wala naman nagawa dito ng Diyos-Diyosan, huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay, sa langit, sa lupa, o sa tubig. Huwag daw tayo gagawa ng isda at ating sasambahin. At itong verse 5, huwag niyo itong paglilingkuran o sasambahin. Pastor, hindi ko naman sila sinasamba. Ay yung pinaglilingkuran, ang sabi doon, huwag man lang paglingkuran. Ang kahit anong pisikal na idolo, yun ang batas. Bakit? Dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay ayaw na may iba kayong sinasamba. Sa English, for our God is a jealous God. Our God is a jealous God. Sabi mo sa katabi mo, malinaw pa yan sa sabaw ng pusit.
na huwag tayong maglilingkod sa anumang imahe, anumang ginawa, nilihok ng tao. Ang sasambahin lang natin ng ating Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. At alam nyo ba, kung hindi tayo nagawa ng ganon, meron naman tayong ginawang idolo, at yung idolong yon, hindi man natin nahawakan, napupunasan o nakikita, yung idolong yon ay yung nandun sa ating puso. Meron tayong mga idols, mga Diyos-Diyosan sa ating puso. May mga ginagawa tayo, aware tayo, hindi natin aware, na sinasamba natin ang ating sarili. At ibig sabihin nun ay yung pride. Ito po yung mga lagi nating sinusunod ang gusto natin na nababaliwala na ang kalooban ng Diyos dahil ang masinasamba natin ay yung mga idolo ng ating puso. Yung antingin lang natin sa Panginoon ay Savior. Diba, sino po tumanggap na dito kay Jesus? Taas ang kamay. Taas po ang kamay. Yung mga hindi pa, mamaya po, pagpe-pray namin kayo. Tinanggap natin si Jesus, dalawa yun bilang tagapagligtas at Panginoon. Savior, Lord and Savior. Sabihin nyo nga, tagapagligtas at Panginoon ng buhay ko. Usually, tinatanggap lang natin ang kailangan lang natin ang Diyos bilang tagapagligtas. Panginoon, may utang ako, iligtas mo ako sa utang ko. Panginoon, may sakit karamdaman ako. Lord, ako ay malungkot. Panginoon, single ako. Iligtas mo naman ako. Hinihingi lang natin ng Diyos bilang tagapagligtas. Iligtas mo ako sa karim-arim-arim na ugali ng asawa ko. Yun lang hinihingi natin sa Panginoon. Pero pag-usapan ay pagiging Panginoon niya. Nandyan po ba kayo? Yung Panginoon, Lord, may pinagagawa siya at susundin natin. May hinihiling siya na isuko natin, kahit mahirap, dadaan tayo sa proseso para may suko yon. Panginoon, may binibigay siya sa atin, hindi natin tanggapin. That is what we call ang pagiging Panginoon niya, Lord. Hindi pwedeng, nagtatrabaho tayo, example, nagtatrabaho tayo sa munisipyo, gusto natin ng benepisyo, yung sahod sa munisipyo, pero hindi tayo nakikinig sa mayor. Gusto lang natin iligtas tayo ng mayor sa pagiging walang trabaho, sa pagiging walang ginagawa, pero yung susundin natin yung mga batas at utos sa mayor, ay ayaw natin kasi may sarili tayong gusto. Hindi pwedeng ganon. Ganon din tayo sa pagiging Kristiyano, may relasyon sa Panginoon. Kailangan din siya ay Panginoon, pagiging Lord. Hindi natin tinatrato ang Diyos na parang gamot lang. Na kapag masakit ang ulo, iinom ng Biogesic. Kapag nagtatae, iinom ng Buscopan o kaya ng Ersiflora. Kapag nilalagnat, ay iinom ng Bioflu. Kapag may kailangan, iinom ng panalangin, magbabasa ng Biblia. Hindi po ganon ang trato natin sa ating Panginoon. Amen po ba? At yun yung sinasabi doon sa church ng Thyatira na nagawa ng mga idolo, mga Diyos-Diyosan sa puso, na ang taas ang tingin sa sarili, ang laki ng ego, hindi makita kung anong dapat i-die to self, ayaw mag-repent, puro sarilang iniisip. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang. Hindi tayo ganon. Alam mo pa, may tinatawag na the temptation of companionship. O sa Tagalog, saka lang naman tayo nagkakasala kapag may kasama tayo Barkada mo, may pinakita sa yung chicks, pre, tamo rin nasa TikTok, ari yung yung nasa kabilang section, tamo, nasayaw. Sabi, oh, ganda naman. Ikaw, nakipanood din. Pre, ano masasabi mo? Ano ba, pinakita sa'yo, ano sasabi? Pre, tamo, sasabihin mo, in Jesus' name, kayo magsisi. Ganun ba sasabihin niya? Hindi. Anong sasabihin nyo? Oo nga, pre, chicks na chicks, Gaganon pa mata mo. I-zoom in mo pa. Kasi may kasama ka nanonood. Na-try mo bang makaiwas kapag ang usapan ng barkadahan nyo green, nagjo-joke na malalaswa, na-try nyo makaiwas? Hindi. Minsan tayo pa nga promotor. Bakit? Kasi nandun ang mga barkada natin. Kailangan pa-impress tayo May kilala ako, taga Rosario. Sino yung taga Rosario dito? Kuya Mar. Yung kilala ko yung malakas mag-inom.
Sino malakas mag-inom dito? Taas ang kamay. Lakas mag-inom. Ay piyesta sa kanila. Ay di nung piyesta, umaga pa lang, nabarik na. Habang niluluto ang dinuguan, nilagay ang kanin, ang sabaw sa kanin ay gin. Tunay. Lalagi-spray ng gin, tapos dinuguan. Pare, Barto! Pumuntang kapitbahay, pare, lasing na agad, wala pang 10:00 ng umaga. Mamaya dumating ang mga kamag-anak taga-Ibaan o taga-Kalaka. Alam mo ginagawa? Pare, kain, babarik tayo. Ang ginagawa, ginaganon ang bibig para magsuka, para makakasabay uli. Para sa hapon, magbabarik uli hanggang madaling araw. Kung may dumating uli yung kumpare, taga-Quezon o taga-Lukban, ay gagawin lang magsusuka uli para makasyat uli. Bakit nakakagawa ng kasalanan? Kasi, hindi, sabi sa Bible, ayaw ng Diyos sa magpakalasing. Yun ha. Gusto ng Diyos, ikaw ay mag-enjoy sa presensya niya, magpakalasing sa presensya niya, at hindi magpakalasing sa alak. Gusto niya, lasing ka. Pero sa banal na espiritu, sa panalangin, iba naman talaga eh. Pero may pekeng pagpapakalasing at nabibili dun sa tindahan, pwede mo pang mautang. Soju, Red Horse, MP Lights, lahat yan. Pekeng pagpapakalasing, ang tunay ng pagpapakalasing ay sa presensya ng banal na espiritu. Asa na ako? Balik tayo doon. Asa na tayo? Nawala ako. Di yun. Bakit? Kasi may kasama. Diba? Ako, ranas ko yan, kaya kinikwento ko sa inyo eh. Nung college ako, kaya lang naman ako nagpo-poker at nagtutungit dahil gusto kong ako'y bida doon sa mga kabarkada ko eh. Ganito ako dati. Sa tunay sa BSU noon akong pinakamagaling magbaraha. Pera lang ang tungit. Magaling ako mag-bit game, magaling ako mag-poker, magaling ako mag-pusoy way. Yung 13, pero hindi ako magaling magtungit. Bakit ko ginagawa yun? Kasi ginagawa ng lahat eh. Ako lang ang Kristiyano noon. Alamang tumanggi ako. Kaya noon ako nakakapag-inom pagkatapos magklase. Ay lahat nagiinom. Alam nga naman, loner ako. Yung crush ko dati, nagiinom. Di ako yung magiinom din. Kaya tayo magkakasala dahil may mga taong kasama. Kaya nga sabihin mo sa yung katabi mo, salamat pre. Sabihin mo yung katabi mo, salamat pre. Dahil sa'yo, dinadala mo ako sa Lord. Dinadala mo ako sa Lord. Kasi alam niyo bakit? Yung sinasabi doon kanina sa verse, wag na ibalik ha. Ayang si Jezebel na yan ay inaapektuhan kayo para mag-food offer to the idols. Nakaka-apekto. Nagiging Diyos-Diyosan. At isa pang dinadala ni Jezebel ang mga tao nun, ay letter B, sexual sins. At ang masama po ngayon ay normal na magkasama sa isang bahay ang hindi kasal, normal na ang sex before marriage na ginagawa ng lahat, normal na maling relasyon, normal na ang usapang kalaswaan. Normal ba na ikaw ay lalaki o ikaw ay babae, may asawa ka? Tapos makikipag-flirt ka dun sa katrabaho mo. Normal ba yon? Ikaw ay may asawa. Pag uwi mo, may pupunta kang asawa at anak. Pero habang nasa trabaho ka, nakikipaglandian ka dun sa katrabaho mo. Normal ba yon? Di ba hindi? Pero normal na po yun. Yun na ang nangyayari. At ibabalik ko sinabi ng Biblia na hindi tama ang manood ng porn. Kasi sinisira nito ang iyong buhay. I've heard a lot of stories. I've seen a lot of situations na addict sa porn. Sa tingin niya, pag nagkasawa siya, mapapagtagumpayan niya yon. Pero nagkasawa siya, nasa maging malala pa. Sa tingin niya, pag nagkaanak sila, mapapagtagumpayan niya yon. Nung nagkaanak siya, dahil siya stress sa trabaho, pag-alaga ng anak, mas naging addict siya sa porn. Nakakasira ito ng pagkatao ng relasyon sa bawat isa. At hindi normal yon. At sinasabi ng mga nananampalataya kay Jesucristo,
Kagaya ko, kagaya ninyo, na hindi okay ang ganun. Pero iba sinasabi ng kaibigan mo. Iba sinasabi ng beshi mo. Sisendan ka pa ng link. Kahit babae ka. Iba sinasabi ng... Bakit ga? Sa mga lalaki, pinalaki tayo. Bata pa, 5 years old, 6 years old, para maging lalaki ka. Uy, tamo, nambubuso na. Tibay talaga ng anak ko. Sinisira ang ganun. And that is not normal. At sa lahat din na napapanood natin, yun na nangyayari. Alam nyo ba yung magiging yung series na K-drama, yung S-Line? So, narinig na po yun. S-Line, may isang detective na pag sinuot niya yung salamin, may makikita siyang kulay pula sa ulo ng mga tao na nakadikit sa ibang tao. Ibig sabihin, yung pulang linyang yon, ibig sabihin sa mga nakatalik ng taong yon. So, halimbawa, kami mag-asawa, dahil mag-asawa kami, meron kaming kulay pula. So, it is very sensual. Pero sa tunay po, sa spiritual life, meron talagang ganun. We call that, ano tawag doon? Soul ties. Na kung sino man, ang iyong naka-intercourse, lalaki man o babae, you have a connection and that is affecting you. You have given a part of yourself to that person. At dahil doon, masarap sa simula, pero pag nagtagal, pag naningil, matindi. Para yung credit card. Dami mong credit card. Swipe. Bili ng ganito, swipe. Bili ng ganito, tap lang. Swipe. Sige, masarap ngayon, swipe. Sige, gusto kong bumili niyan, swipe, swipe. Ay, wala na, hindi na nakagat ang credit card ko. Yung isa naman, swipe, 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 swipe ng swipe. Hanggang singilin ka na pagkita mo sobrang haba na ng resibo at naniningil sa atin. Yun po ang ginagawa ng sexual sins. You know why God is so adamant, is so... May nakita akong verse kung bakit sobrang niyang ayaw ito. Matthew 18 verse 7, sabi doon, woe to the world. Pag sinabing the word woe, sabi nga natin woe. Pag sabi ng woe, parang kawawa, naku, pangit ang mangyayari. Salang, parang pag sinabing woe, ay parang kasumpa-sumpa na yung kasalanan yon. Parang yung taong yun ay hindi na alam ang mangyayari. O just sa sitwasyong yun, talagang kaawa-awa. Pag yun ang word na woe. Woe to the world because of its offense. Sad to say, nabubuhay tayo sa mundo na talagang madumi, na makasalanan. Tumingin ka na lamang kahit saan. Sa politika, sa kumpare mo, kaibigan mo, talagang napakasama ng mundo. Sabi doon, for offenses must come. Talagang magkakasala tayo. We are not immune. Walang perfect dito. Lahat po tayo ay magkakasala sa food offered to the idols. Lahat tayo magkakasala sa sexual sin. Lahat tayo nagkasala sa sexual sin. Offenses must come. But woe to that man whom the offense comes. Mas kawawa pala. Mas woeing. Mas woe pala kapag ikaw ang dahilan. Mas woe pala kung ikaw ang nagpakita ng picture dun sa kumpare mo. Mas woe pala kung ikaw ang nagyakag na magpakalasing. Mas woe pala na ikaw ang nagyakag kaysa sa ikaw ang niyakag. Bakit sobrang adamant, sobrang pushy ng Lord? Verse 8, sabi dun sa verse 8, if your hand or foot causes you to sin, cut it off and cast it from you. Ibig sabihin daw, it is better for you to enter the life lame or maimed rather than to having 2 hands or feet and to be cast on the everlasting life. And if your eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you. It is better for you to enter into life with 1 eye. Maging pirata ka sa langit kaysa sa 2 mata mo pero nasa impyerno. Mas maganda pumunta langit na wala ang 2 kamay kaysa sa nasa impyerno at nandun naman ang 2 kamay. God is Jesus is saying, pinapakita dito, ine-emphasize dito ni Jesus na sin is very dangerous. It will destroy you here. It will destroy us habang nabubuhay tayo. It will destroy our peace. It will give us depression, anxiety. It will destroy us in the afterlife. And I've seen many stories personally
and online. Ang dami ko kakilala, ang sayap kausap, ang sayang kasama. Pero deep inside, they are hurting kapag nakaka one-on-one ko na sila dahil sa mga pagkakamali nila nung nakaraan. At sa mga pagkakamali nila na ginagawa up until to the moment. At sinabi ni Jesus, mabuti pa na ikaw ay putol ang kamay. Mabuti pa na iisa o wala kang mata. Basta ikaw ay nasa langit kaysa ikaw ay nasa impyerno. Sabi doon kung ang mata daw natin ang dahilan, kung ba tayo nagkakasalay, tanggalin ang mata. Ayun naman ang pinakadahilan ng pagkakasalay, mata, diga. Buhay pa kaya? Ulitin ko ha, mahal tayo ni Jesus. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Gaano, Pastor, mahirap. Nandyan Kasama ko Matagal na po Tandaan natin, oo, mahirap. Pero kaya. Kasi may biyaya ang Diyos. Palakpakan natin ang biyaya ng Diyos. Temptation, pag na-tempt tayo, hindi ibig sabihin na-tempt tayo, nagkasala na tayo. I was always telling kay Pastor Rocky Mahal, ako'y natetempt. Kaya minsan hindi ko na pinapanood yung mga ganong palabas. Ina-unfollow ko na yung mga ganong sa Instagram. Ako'y natetempt. Pag ikaw ay nagdadrive, ang nasa harap mo ay jeep. Tapos may babaeng kaikli na suot. Tapos kaputi ng balat. Matetempt ka talaga. Pero anong gagawin ko? Pipikit ako. Ay di mababangga ako. So anong gagawin ko? Lord, yain ang mabangga. Hindi porket na-tempt ka. Naamoy mo nasinghot mo yung Marlboro. Hindi ibig sabihin nagkasala ka na nun. Ang nagkasala kapag kinuha mo yung stick, inilagay mo sa bibig, hindi ka na-tempt, hindi ka nagkasala kapag nakita mo mga barkada mo, pre, parinig ka, upo ka. Alam ko naman Kristiyano ka, hindi ka na nabarik pero sumama ka lang. Hindi kasalanan na napumasok sa isip mo parang ang sarap. Lamig nun Hindi kasalanan yun. Ang kasalanan, umupo ka doon, praise lang. At gumanong ka, at ikaw ay lungangay pag-uwi, pare, thank you! Yun ang kasalanan. Minsan, nasa isip natin, na-tempt tayo, nagkasala na tayo. Kaya feeling natin, Lord, sorry. Naisip ko yan. Napanood ko yun. Nabasa ko yun, Lord, sorry. Sige na nga, gagawin ko na. Yun ang akala natin. Tandaan natin, hindi kasalanan ang matempt. Pero yung nilaro natin sa thoughts, yung nakita nating imahe, pinaglaruan natin yung mga malalaswang imahe, yun ang kasalanan. Yung nag-i-scroll ka, tapos may nakita ka sa TikTok, hindi yung kasalanan. Pero yung kinilik mo at pinilay mo makalampas ng 3 segundo, yun ang at in-enjoy natin. Yun ang kasalanan. Kaya payo ko sa inyo, kung gano'n na nalabas sa feed sa TikTok nyo, tapon nyo ng cellphone. Kaysa sa ikaw ay nasa impyerno, may cellphone ka naman, uninstall pala, sorry. Uninstall daw pala ang TikTok. Masyadong harsh ako. Kaysa sa nasa impyerno ka, tapos may TikTok ka, pero wala namang cellphone. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang. Mabait tayong dalawa. 1 Corinthians 10 verse 13 sabi doon, the temptations in your life are no different from what others experience. Ibig sabihin, hindi lang ikaw ang natetempt, lahat tayo'y natetempt. Si Jesus natempt. Si Jesus nagpe-pray, fasting 40 days, 40 nights, non-stop 24/7 tinetempt siya ni Satanas mismo. Kaya kung ikaw ay tinetempt ni Satanas, ramdam mo, pag natutulog ka, mag-isa ka sa CR, ramdam mo si Satanas katabi mo, congratulations! Ka-level ka na ni Jesus. Kasi si Jesus tinetempt 24/7. Sino dito kung ramdam niya kasama niya si Satanas? Taas ang kamay. Walang na-amen? Ibig sabihin, tinetempt ka.
Pangalawang line, and God is faithful. Kahit may temptation, tapat ang Diyos. Kahit anong mangyari sa'yo, tapat ang Diyos. Nagkamali ka, tapat ang Diyos. Nagkakamali ka, tapat si Jesus. He will not allow you to the temptation to be more than you can stand. Hindi ka itetempt ng higit sa kaya, hindi mo kaya. Kung masasabi mo, hindi ko na po kaya, sabihin sa'yo ni Jesus, kaya mo yan. Yung iba na pagtagumpayan, ikaw, kaya mo din. When you are tempted, He will show you a way. Laging may daan, palabas. Laging may pinto doon, pwede kang tumakbo doon. Ang temptation, hindi nilalabanan. Ang temptation ay hindi yung, uy, natetempt ako. In Jesus' name, hura, bashik, karabakan. Ikaw, wala kang gawa sa akin. Pero nakatingin ka pa rin doon sa picture. Habang nagpe-play, wala kang gawa sa akin. Hindi ganun ang temptation. Ang temptation, tinatakbuhan. Sabi sa Bible, flee, run away. May laging daan palabas. Ano mga daan palabas? Maraming daan palabas. Uninstall ang TikTok, ano ba? Umiwas ka sa kantong yon kapag alam mong nagbabarik doon mga pinsan mo. Umiwas ka sa daang yung pagkita mong kumpulan ng mga marites sa inyo. Umiwas ka doon kung alam mo yung kalyan yun, puro kring-kring, puro nag-i-scatter. Kasi natetem ka din, parang makapagpa-load nga sa GCash. Umiwas tayo. Laging may daan palabas. I would give you 2 ways daan palabas. Parehong letter C. Number 1 is confess to God. Confess lang kay God. Sabi sa 1 John 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins. Kung i-confess natin ang kasalanan natin sa Diyos, tapat siya. Yun lang naman tapat ang Diyos. And He will cleanse us from all unrighteousness. Tandaan nyo guys, listen to me first. Dalawa lang po ito. Gagawa lagi ang paraan si Satanas para hindi ka mag-confess. Para hindi mo sabihin sa Diyos. Para ipakita sa iyo na okay lang yan. Para hindi mo sabihin sa Lord, Lord, sorry. Ipapamukha sa iyo na okay lang yan, normal lang yan. Or ginagawa naman sa iyo, huwag kang mag-confess kasi alam na naman ng Lord yan. Lord, kung raramdaman mo, ganito na ako, alam naman ng Lord ang kasalanan ko, hindi ko nasasabihin. Or i-guilt trip tayo ng kaaway. Yung sa sobrang addict natin, sobrang hilig nating manood, sobrang lalim ng maling relasyon, sobrang tagal ng maling sexual habits, sobrang tagal ng ginagawa sa taong yon, ibubuhos sa atin ng guilt and shame. Sobrang kahihiyan. But I believe there is power in confession. May kapangyarihan ang pagko-confess sa Diyos. Why? Kasi I've experienced it. I was addict to pornography. Dahil ang dami kong mahilig. Sabi ko nito dati, mahilig akong bumili ng mga magazine, isang sikat na magazine dati. At dati nga, nagkaroon ako ng article dun eh. At ako'y addict sa masturbation nun. Tagal na po yun, huwag kanyong tingnan na gayaan. Paulit-ulit na ako makawala. And I was crying, Lord, baguhin mo ako. Ayusin mo to. Ayaw ko na ng ginagawa ko ito. Ayaw na ayaw ko nito. Pero paulit-ulit ginagawa. At pumasok sa isip ko, wag ka na mag-confess. Hindi ka na makakawala dyan. Gaya na yan. But you know, the more I confess to God, the more ko nararamdaman na kaya ko. And I'm telling you guys, sabihin nyo lang sa Panginoon, at hate sin. Ayawan nyo ang kasalanan. Dapat ayawan nyo muna. Isukan nyo ang kasalanan. Isukan nyo yung pagiging addict sa ganon. Isukan nyo yung mga maling ganon. Imagine nyo pag ikaw ay hihit-hit, hinahalkan mo si Satanas. Imagine mo kung ikaw ay ma-pride para may nabubuo sa iyong Ito na lang ha, I will give you a technique. Ano mang kasalanan, imagine nyo, ayan itain ng pusa. Sobrang baho na masusuka kayo. Ayawan nyo yan. Alam mo kung bakit tayo madaling mayaya? Madali tayo doon sa sin of association kasi mahina ang ating spirit.
Sabi sa Bible, sa Matthew, ay sa Luke, the spirit is strong, but the flesh is weak. Sadyang mahina ang ating laman. Kaya nga encourage you bring your Bibles and read the Bibles. Hindi sapat na makinig lang kayo sa akin. Hindi tayo kagaya ng ibang relihiyon diyan. Ibang paniniwala diyan, ang gaganda nga ng mga simbahan, matutulis ang tuktok pero hindi in-encourage na magbasa ng Biblia. Ako, in-encourage ko kayo, basahin nyo ng inyo. Pampalakas ito ng ating flesh, ng ating spirit. At winawasak nitong ating flesh. The more you read the Bible, the more your spirit is getting strong. I encourage you to do devotions every morning and every night. At pag nalakas sa inyong spirit, aayawan nyo ang kasalanan. Yun lang kapangyarihan. Patuloy nyo yung confess sa Lord. I demand you, bilang inyong pastor, lagi kayong magbasa dito. Huwag kayong masatisfy na nakikinig lang kayo sa akin. Hindi po ako ang Diyos, tao lang din ako. Kung para sa inyo, enough lang na makinig sa akin. Sa mga nanonood online, huwag lang kayong manood. Read the Bible. Di tayo ganon na makikinig lang, then that's it. Magpapalakas tayo. Amen. Full band, please. Number 2, confess to others. Sabi sa James 5 verse 16, confess your trespass to one another and pray to one another, next verse, that you might be healed. The effective fervent prayer of a righteous man availeth much. Sabi doon, confess your trespass. Sabihin po natin, confess your trespass. Pag ikaw ay nag-confess sa Diyos, patatawarin ka. Pero pag nag-confess ka sa leader mo, sa pastor mo, ng iyong mga kasalanan, doon ka pagagalingin dyan. You may be healed. Pagagalingin ka through confession. At doon tayo, isa pang pinipigilan ng kaaway na hindi tayo maging open sa ating mga pastor, sa ating mga leaders. Doon tayong i-guilt trip ng kaaway. You know, marami tayong leaders dito. Hindi ko na sasabihin. Kakasala. Nagkakamali. Marami tayong leaders through confess sa akin, nagko-confess kay Pastor Rocky. Doon nagaling, doon nakakalaya. Hindi ko nila ituturo. Baka pagchismisan. Ay, what if ayaw natin confess kasi nakakahiya? What if ayaw natin maging open doon sa leader natin kasi baka hindi ako tanggapin? Baka isipin ito'y ganito ganyan. I'm telling you, inaayos ng church, inaayos ng Lord ang ating church. Dumaan ang ating church na may mga talagang Jezebel na para tayong Thyatira. At inayos ng Lord that we are trusting each other, we are loving each other. And you can trust each other if you would confess to each other. Kasi talagang effect ng sexual sin, effect ng food offered to the idols ay matindi. Sobrang lala ng damage. It will give you mental health, mental damage, depression, emptiness. Ang dami nating napag-ano na gano'n at si Satanas ay maraming foothold sa buhay ng bawat isa. What's sinabing trespass? It is like this. Example, JM, pumarito ka. Si pa isa, si Kwatog, ikaw na rin. Ayan. Kunwari ikaw ang tao at si Kwatog ang Diyos. Si Kwatog si Jesus. Ang Diyos pala, Diyos Ama. O tumalikod kayo sa isa't isa. Yan. Doon ka humarap. So ang Diyos, nakatalikod sa tao dahil sa kasalanan. Malayo ang Diyos sa tao. Ang Diyos Ama sa tao. Enter, kailangan ko si Jesus. Ikaw na Zach pumarito ka. Dumating si Jesus. Yung lock up ng konti. Di na pa kayo stage. Stage. Dahil sa iniquity, sabihin natin iniquity. Kung may nababasa kayo sa Bible na iniquity, ito ay magkatalikod ang tao sa Diyos. Dumating si Jesus.
Pumagitna ka sa namatay si Jesus sa cross. Si Jesus ang nagbayad ng kasalanan. Kaya ano nangyari? Ang Diyos ay kaya nang tumingin sa tao. Tumingin ka sa tao kay JM. Huwag kang harap JM. Dahil ang tinitingnan ng Diyos Ama ay yung ginawa ni Jesus. Ang nagbabalot sa tao yung dugo ni Jesus. Amen. Kaya nakakatingin na ang Diyos sa tao. Ngayon, ito ang problema. Hindi pa tinatanggap ni tao si Jesus. Pag siya ay nagre-repent, pag sinabing repent, hindi lang confess ha. Pag sinabing repent, kunwari ang kasalanan ay si Anthony. Kunwari lang. Ang epitome ng kasalanan, kunwari. Nakatingin, ay ikaw na nandyan eh. Kunwari makasalan, si Anthony lahat ng uri ng kasalanan. Ano mga uri ng kasalanan? Example, bisyo, gaya ng Yossi, ano pa, lahat. Si JM naapektuhan ng kasalanan. Ano po ang repentance? 180-degree turn, tatalikod ka sa kasalanan, haharap ka sa Diyos. So, tinanggap mo si Jesus, nagrepent ka, tumalikod ka sa kasalanan. Harap ka sa Diyos. So, ito yung repentance. Nagigets nyo po ba? Humarap na ang tao sa Diyos Ama dahil nang ginawa ni Jesus sa cross. Sinong namagitan? Mga santo ba? Ministro ba? Hindi. Si Jesus. Pero, may tinatawag na trespass. Sabihin natin, trespass. Na may hawak na patalim. Kunwari may hawak ang patalim. Ito kunwari ang patalim. Pakita mo yung patalim. Pero sa katalikod niya, nakaganyan. Nakaharap ka sa tao, nakaharap ka sa Diyos. Ang trespass, nakaharap na ang tao sa Diyos. Pero may mga tinatago pa rin. May guilt, may shame, may untrustworthiness. Kasi anytime, baka magalit sa akin ng Diyos, uunahan ko ng saksakin. Dati ang Diyos, may hawak na patalim. May balisong ka dyan. Sure. Ano to? Hindi man, biro lang. Dati may patalim. Galit ang Diyos sa tao. Ngayon, sasaksakin lagi tayo ng Diyos, makasalanan tayo eh. Anong ginawa ni Jesus? Nung siya'y nakapako sa krus, siya na ang sinaksak dito. Di ba? Sinaksak siya dito at lumabas ang dugo hanggang tubig at siya'y namatay. Kaya wala nang hawak na patalim ang Diyos. Kasi si Jesus na ang sinaksak. Pero tayong tao, meron pa rin tayong guilt, meron pa rin tayong shame, na anytime, we can do that to God. Yun ang trespass. Anong gusto ng kapatid ni Jesus na si James? Sabi sa verse, confess your trespass. Dapat, si tao, pupunta sa life group leader niya, sa pastor niya, sasabihin niya lahat. Pastor, may problema ako, mahilig ako manood ng porn. Yung may ginagawa kami ng girlfriend ko na nakakasakit sa Diyos. Kailangan sabihin ni tao. Para yung trespass niya ay gumaling, bigay mo yung kutsilyo kay Jesus, at gumaling siya sa anumang kabigatan niya. Palakpakan naman natin na Lord sa buhay ng tatlong ito. That is the heart of God. That we should confess so we'll be healed. The heart of God is to us to be pure. Ang pagkakatawag sa puso natin ay maramdaman siya. Pastor, mahirap eh. I get you. Gets ko. Ang hirap. Pagdaanan ko lahat eh. Kaya ako nasasabi. Pero next, Sheila. Pero mas mahirap ang malayo sa piling ng Diyos. If you've been chained, this is your moment to come to God, to confess to God, and hopefully, magkabiyaya tayo to be open, to be transparent, and to confess to your leaders. If you feel sobrang dumi mo na, sobrang dungis mo na, I am not here to offend everyone. I'm here to share na love ka ni Jesus. Naranasan ko yan.
Sobrang dumi ko. Na lumapit lang ako sa aking, kay Inay Lorna, confess every sin that I had. Kailangan nating, Lord, ikaw na. Holy Spirit, ikaw na. Isaiah 1 verse 18, sabi doon, come now, and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, though they are red as crimson. Naranasan sa mga babae, naranasan yung nagkameron, tas sobrang dami ng inyong mens, tumagos na sa inyong maputing pantalon, at tinapon nyo na yung pantalong yan. Naranasan nyo na ba? Na kahit anong laba, anong babad, may mancha na. Or naranasan nyo bang kay nagkasugat, or sobrang dumami ang dugo nyo, or kung kayo nurse o nasa ospital, tas yung benda, yung puting tela na pinambalot, ay sobrang kumalat yung dugo dun sa telang yon. Wala nang gagawin sa telang yung kundi itapon. Yun ang sabi doon. Ang kasalanan natin parang scarlet. Scarlet is that deep color red. Pati crimson, a deep color red. Though ang ating mga kasalanan parang scarlet, parang crimson, sabi doon, they shall be white as snow. Kayang linisin ng Diyos kahit anong lalim ng kasalanan mo. Kaya niyang ayusin, baguhin ang sitwasyon mo kahit anong lalim ng kasalanan mo. And that is why God says in verse 19, if you are just willing to be changed. Kung willing ka lang, ikaw na nanonood, ikaw na nandito, kung willing ka lang, God is not forcing you to do this. But if you are willing and obedient, what will happen to you? You shall eat the good of the land. Pag ikaw ay willing at obedient, yung the best ang ibibigay sa iyo ng Diyos habang nabubuhay ka. Palakpakan mo naman ng Lord. I want you to close your eyes, tumungo lang kayo, bow down your heads. And as the worship leaders and backups, habang nakatungo ka, paayos mo ang puso mo. Pasiyasat mo sa Lord. As the song ministers to us. Siyasat. Sige, yukot, pikit lang. If you have sins na kailangan mo i-confess, may mga kasalanan ka dapat sabihin sa Diyos. Siyasatin mo, Jesus. Kung meron kang kabigatan na alam mo tungkol sa part na to, marami kang kasalanan na gawa noon, o hanggang ngayon nagagawa mo, in terms of your purity, sabihin mo sa Panginoon. If you are just willing, just tell God. Kung meron kang kabigatan na hindi mo alam kung paano, tinatago mo, sabihin mo sa Panginoon. Ilapit mo lang yan. I-confess mo ngayon sa Panginoon. Lapit lang sa Panginoon. Sige, sabihin mo, come on. Sabihin mo, kabigatan mo. Humingi ka ng tawad.
If you're watching porn, tell that to God. Jesus, ayoko nito. Kung meron kang collection, it may be funny, pero mahilig kang mag-stalk ng mga profile ng kung sino-sino. May asawa ka, pero may point na kikipaglandian ka sa iba. Come on, tell that to God. I'm telling you, masturbation is wrong. Kasi nilalaro sa isip natin yung ibang tao. You're doing that, tell God. Sabihin mo, babae ka man, lalaki man, tell God, Lord, sorry, patawarin mo ako. Hindi ko kaya na ganito. Gusto kang palayain ng Diyos dyan ngayon. Come on. Come on. Come on, sabihin mo yan sa Panginoon. He will change you. Mahal na mahal ka ng Diyos, pero mali ang kasalanan. Nakakasira yan sa pagkatao. Come on. Sabihin mo lang yan sa Panginoon. Lilinisin ka niya na sobrang puti. Aalisin niya ang lahat ng bahid ng kasalanan sa buhay mo. Come on. Lumalapit. Come on. Lord, I pray you move, Holy Spirit. You move, Holy Spirit. You move. Lord, I am crying right now. I am praying. Iba ang church na to, God. Iba kami, God. Cry for purity. Kung leader, God, gets mo yung purity, cry. Iyak mo ang kalinisan na ayaw nating masaktan ng Diyos. Come on, pray. Come on. Come on. Ayaw mong malayo sa piling ng Panginoon. Cry for purity. Come on. Cry for holiness. Ayawan mo kasalanan. Mahal ka ng Diyos. Ayawan mo yung mali sa'yo. Ayawan mo yung maling pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung mga Diyos-Diyosan sa puso. Mga Diyos-Diyosan na imahe ka mo. Ayawan mo, come on. Lapit, di man karap. Jesus, malapit. Cry more. Come on. Iyak mo yan sa Panginoon. Come on. Cry. God is listening. Let me pray for you. Pastor Araki, come here. Lord, I'm praying, God, bilang mga pastor nyo sa church. Ikaw lang ang kayang magpaintindi, God, ng kabanalan. I pray, God,
Lord, let this church be different. Let this be an end-time church. Hindi na kami church na hinahayaan ng Jezebel, hinahayaan ng Balaam, God. Hinahayaan yun sa loob ng church. Let us and the leaders know we are coming to you, God, at may inaayos kami. I pray, God, kami ni Pastor Araki, I'm praying for these people. I'm praying sa mga nanonood online. If there were abused, God, if there were history, God, Lord, heal. Help us to experience your grace and help us to be healed, God. Pagalingin mo kami sa aming mga trauma. And I pray, God, ng pagmamahal mo lang ang mararanasan namin. At patuloy ka namin magiging first love. I will go back to the Ephesus. Ikaw ang aming first love. Bless each and every one of us here. I'm praying for the blessing of confession. I'm praying for the blessing and grace of confession, God, that you will fix anumang meron sa aming mali. Ikaw ang aming tagapagpagaling. Wala nang iba. We honor you, God. We love you, God.